Essential doctrines of the church. Mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Nasa ika-7 lesson na tayo ngayon. Natatandaan ninyo bilang balik-aral, we started with decree. No? Dinikri ng Diyos yung kaligtasan ng mga pinili niya. Pagkatapos inordain. No? Pagkatapos foreknowledge, noon pa mang kilala na tayo ng Diyos. Kaya nga iniligtas tayo dahil kilala na tayo ng Diyos eh. Pagkatapos number 4, dahil kilala tayo ng Diyos, inelect tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Diyos. Hinirang, inelect. Number 5, ibig sabihin, it is by His counsel. Sa pamagitan ng kanyang counsel. Hindi payo. Ibig sabihin tayo ay pinili ng Diyos. At number 6, ito ay sa pamagitan ng predestination. Itinalaga tayo ng Panginoon. Itinalaga tayo maging kawangis ng Panginoong Yesus. Kaya ang Christian life, hindi lang pupunta sa langit. Ang goal ng Christianity is maging kawangis tayo ng Panginoong Yesus. Maraming mga tao ang iniisip nila, dadalhin tayo sa langit. Hindi lamang dadalhin sa langit. Paano tayo dadalhin sa langit kung hindi tayo naging kawangis ng Panginoong Yesus? Kaya ginagawa tayong kawangis ng Panginoon na Yesus dito sa buhay na ito. Remember, ang predestination dito pa lang sa buhay na ito. Tinatalaga na tayo ng Panginoon. Amen? Okay. Our lesson for today is, lesson natin ngayon ay purpose o yung layunin. Mamaya, i-define natin yung word na purpose na pagkaka-define sa Bible. Sa Isaiah 43, verses 11 to 13, sabi dito, ako sa makatuwid, bagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Liban sa Diyos, walang tagapagligtas. Ang Diyos lang ang tagapagligtas. Sa verse 12, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. At ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. So nagpahayag na siya na, ibig sabihin may mga iniligtas na siya noon pa mang una. Hindi ba? Ang Diyos hindi ngayon nagliligtas. Yung mga iniligtas niya, yung una pa man na dinikri niya, yung mga kilala na niya, iniligtas niya, yung itinalaga niya. Kaya mapalad tayo nung pa man ligtas na tayo. Di ba? Dahil magpasalamat tayo sa Panginoon. So lesson 7 natin ay purpose. Hindi ko nababasahin sa English, sa King James Version, yung binasa natin sa Isaiah 43. Ang topic natin ay purpose o layunin. Sa Griego, ito ay prothesis. No? A setting forth, paglalahad o inilayon. That is figuratively proposal or intention. Especially the showbread in the temple. Doon sa tabernakulo ni Moses, sa ilang, meron doon sa dakong banal, yung showbread, yung tinapay na ibig sabihin nandun sa holy place, kasama nung lampstand. No? Ibig sabihin yun nga, na kanina pinagbubulay-bulayan ko yung showbread. Ibig sabihin, kung yung lampstand nagliliwanag sa mundong ito, dahil tayo'y liwanag ng sanlibutan, dahil kay Kristo, ibig sabihin, yung showbread, parang pinapakita ng Panginoon na tayo'y mga tinapay na binanal. No, noon pa man una, binanal na tayo.
Kaya may mga pinili na ang Diyos na binanal niya. Isa pang kahulugan nito, as exposed before God, o purpose, yung showbread. Sa Hebrew ay chow. Sa Tagalog, sa meaning nito ay purpose o panukala. By implication, plano. Also prudence o counsel. Ano ba sa Tagalog ang counsel? Payo. Wala naman nagpayo sa Diyos Sarili niyang payo Walang sino ang pwede magpayo. Iligtas mo to iligtas mo si ganun Sariling payo ng Diyos yun, ang pagliligtas. Sariling purpose niya. Indicating a master plan or blueprint. So yung kaligtasan natin, naka-blueprint na. May master plan na nung pamanguna. Basic aim or purpose for all creation, sa lahat ng nilalang ng Diyos, all life, and especially for human beings, para dun sa mga nilalang ng Diyos, ng mga tao. No? Kaya ang Diyos, hindi patsamba-tsamba kung sinong ililigtas. Nung pa man, nakaplano na. Nung pa man, itinalaga na niya kung sinong ililigtas niya. Nung pa man, ay pinili na niya kung sinong ililigtas niya. Maliwanag ba? Alam nyo, minsan, aside, nalulungkot tayo pag maraming bakanting silya. Pero nagustuhan ko yung sinabi ni John MacArthur. Sabi niya, ang bilangin ninyo yung mga dumalo. Dahil makikita ang katapatan nyo bilang nagtuturo dun sa mga dumalo. Ibig sabihin, pagyamanin nyo yung mga dumalo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dun sa mga bakanting silya. Kundi yung mga dumalo, yun ang pagyamanin ninyo. Doon makikita ang faithfulness ninyo in the ministry. Kaya dito, marami man na dumalo o konti, patuloy pa rin na nangangaral kami. Patuloy na magtuturo kami. Dahil mahalaga kayo Kayong mga dumalo dito Kayo na nagbigay ng oras sa salita ng Diyos. Na hindi kayo nababagabag sa konting bagyo, konting ulan, konting hangin. Sapagkat para sa inyo, mahalaga ang salita ng Diyos. So palakpakan natin ang bawat isa. Sa Romans 8:28. Sorry, hindi ko mabasa dito. Maliwanag kasi. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa ng isa'y kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, ibig sabihin, dito sa Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay nakakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga tinawag niya. Yung mga nangyayari sa buhay natin, ito man ay negatibo, ito man ay hindi maganda, pero sa mata ng Diyos, ito ay nakakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Yun ang tandaan natin. Kapag pinili tayo ng Diyos, ano man ang nangyayari sa buhay natin, kasi sabi dito sa English, and we know that all things, sabihin natin all things work together for good. Hindi for bad. All things work together for good. To those that love God, to them who are the called according to His purpose. Yung mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya sa ating mga pinili, sa ating mga inordain, sa ating mga dinikri ng Diyos, ibig sabihin lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, kay mabuti, kay masama, ibig sabihin nakakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Walang planong masama ang Diyos sa atin. Lahat ay mabuti.
Ang Diyos ay mabuti. Siya ang pinagmumula ng lahat ng mabuting bagay at ganap na bagay. Dahil hindi siya nagbabago, hindi siya pabago-bago. Naintindihan ba natin? Kaya nga, ibig sabihin, kung may mga nangyayari man sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon na sabihin natin, Lord, alam ko na pinahintulutan mo to pa sa aking ikabubuti. May plano ka maganda para sa ating buhay. Tingnan niyo si Joseph. Si Joseph, ang sama na nangyari sa kanya. Minsan iniisip natin pag nasa kalooban tayo ng Diyos, maganda mga sitwasyon sa buhay natin. May narinig nga akong preaching Hindi lahat, ibig sabihin kapag maganda ang nangyayari sa buhay mo, kalooban ng Diyos. Maski minsan, yung pangit na bagay, ginagamit ng Panginoon. Hindi porke nasa kalooban ka ng Diyos, maganda mangyayari sa iyo. Si Joseph, tingnan ninyo, nagkaloko-loko yung mga pangyayari sa buhay niya, pero yung pala magiging prinsipe siya ng Ehipto. Yung pala ililigtas niya ang bayan ng Israel sa pagkagutom. Pero yung nangyari sa kanya hindi maganda. Di ba? Ganon din sa ating buhay. Maring may mga tao na nagplano ng pangit sa atin, pero God meant it for good. Di ba? Sa kabilang dulo nun, sa kabilang mabuti pala ang plano ng Diyos sa atin. Amen ba? Sana ma-encourage sa ating tayo ngayong umaga. Letter A, panukala sa lahat ng bansa. Ang Diyos pala may panukala sa lahat ng bansa. Isaiah chapter 14, verses 24, 26 to 27. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. Anong iniisip ng Diyos, ganon ang mangyayari. Walang pwedeng pumigil doon. Kung anong iniisip niya, mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Ang panukala ng Diyos ay tatayo. Hindi pwedeng harangin ni numan. Walang taong pwedeng humarang sa panukala ng Diyos. Ni demonyo hindi pwedeng harangan ng panukala ng Diyos. Ito ang panukala na aking pinanukala sa buong lupa. At ito ang kamay na umunat sa lahat ng mga bansa. Kaya, ibig sabihin, may plano ng Panginoon sa lahat ng bansa. Even sa Pilipinas, may plano ng Panginoon. Kung tayo man ay binubuli ng China, pinahintulutan ng Diyos yun. May magandang gagawin ng Panginoon. Kung Israel tinitira ng Iran, ng mga Arabo, ng mga bansa, pinanukala ng Diyos yun. Pero, hindi lahat magtatagumpay. In the end, mananayo ang panukala ng Panginoon. Sabi sa verse 27, sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mahukbo at sinong wawala ng kabuluhan at ang kanyang kamay na nakaunat, sino ang mag-uurong? Walang pwede mag-urong sa kamay ng Panginoon. Kapag pinanukala ng Diyos, mangyayari at mangyayari sa mga bansa. No? Who knows? Itong Pilipinas maging launching pad ng gospel. Dahil tayong gagamitin ng Panginoon para launching pad ng gospel dito sa mundo. Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos, pero definitely may plano ang Diyos dito sa ating bansa at sa mga bansa. Yun nangyari sa Amerika na si Trump, President Trump, naging presidente uli. Kasama sa plano ng Diyos yun, kasama sa pinanukala ng Diyos yun. At purihin ng Panginoon, si Trump ay Kristiyanong presidente ng Amerika. Nung naupo si Trump, nabasa ko sa Facebook,
ang una niyang mga maging panukala, hindi na pwedeng magpa-sex change. Yung lalaki gagawing babae. Hindi na pwede, bawal na yun sa Amerika. Tapos binalik niya ang prayer. Binalik niya ang pagbabasa ng Biblia. Hindi ba tayo natutuwa na ibig sabihin binigyan ng Kristiyanong presidente, tunay na Kristiyanong presidente ng Amerika? Panukala ng Diyos yun. Mananayo yun. Walang pwedeng pumigil doon. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa nangyayari sa mundo. Letter B, paglalahad na gagawin ang plano sa mga pinili. So kung ang Diyos may plinano para sa mga bawat bansa, may plinano din siya sa mga pinili. Sa Awit 33, verse 11, ang payo ng Panginoon ay, ano ba to? Ang payo ng Panginoon, nagnanayong matibay, magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Sa lahat ng salit-saling lahi, may pinili ang Panginoon. Hindi lang sa Pilipinas. Bawat lahi may pinili ang Diyos. Kaya yung plano ng Panginoon sa bawat salit-saling lahi, sa mga pinili niya, ito'y mananayo, mangyayari. Sa Romans chapter 9, verse 11, gustong-gusto ko itong verse na ito. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa pinanganganak, hindi pa tayo pinapanganak, sapagkat ang mga anak ng hindi pa pinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Amen? Hindi tayo pinili ng Panginoon dahil doon sa mga ginawa natin. Alam mo ang context nito, si Jacob at saka si Esau. Nasa tiyan pa lang sila, di ba kambal yun? Nasa tiyan pa lang si Jacob at si Esau. Pero pinili na ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau. Alam natin si Jacob, sinungaling, manluloko. Pero ibig sabihin, pinili siya ng Panginoon kaysa kay Esau. Kaya hindi ibig sabihin, yung pagpili ng Panginoon sa atin, hindi dahil sa ating mga ginawa, hindi dahil sa ating naging mabait tayo, o naging banal tayo, o naging matuwid tayo sa ating sarili, kundi ayon sa plano ng Panginoon, yung pagkapili sa atin. Nung una, akala ko kaya tayo pinili dahil nakita ng Diyos in the corridors of time. Si pastor, pipiliin ko to dahil pinili niya si Kristo maging Panginoon at tagapagligtas niya. Hindi, maski yung bagay na yun, hindi . Ibig sabihin yung pagpili ng Panginoon sa atin, walang pinagbatayan. Talagang sariling pasya ng Diyos na iligtas tayo. Kaya kung gusto mong tanungin, bakit Panginoon pinili mo? Ewan ko. Bakit pinili mo? Ewan ko. Gusto ko . May reklamo ka? Wala tayong irereklamo sa Diyos. Sariling pasya niya ang pagpili. Purihin ang Panginoon. Siguro, kung pipiliin ako ng Panginoon dahil sa mga ginawa ko, hindi talaga ako mapipili . Ang dami kong kapalpakan ginawa. Ang dami kong kapalpakan sa buhay na ginawa. Maski siguro sa impyerno, hindi ako tatanggapin . Pero ibig sabihin, sa kabila ng ganon, pinili ako ng Diyos. Amen? Mabuti ang Panginoon.
Nagkamali ba ang Diyos nung piliin tayo? Hindi siya nagkamali. Walang nagturo sa Kanya. Yun ang totoo, mga kapatid. Sabi sa Efeso 1:11, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Di ba? Ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Sabi nga tinalaga na niya tayo nung una pa ayon sa pasya niya. Nung una pa man, itinalaga na tayo ng Diyos ayon sa Kanyang pasya. Di ba? Hindi nagulat ang Panginoon. Biyaya lang na niya yun, na piliin tayo, tinalaga niya tayo. Biyaya niya yun. Wala tayong ipagmamalaki. Ang pagpili sa atin ng Diyos ay hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi ayon sa Kanyang pasya. Amen. First Timothy chapter 1 verse 9. Nasundan niyo ako? Sabi sa unang Timoteo chapter 1 verse 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya, grace, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, ang grace, simula pa nung una, hindi pa tayo pinanganganak, pinagkalooban na tayo ng grace ng Panginoon. Yung ating kaligtasan hindi nakabatay sa ating mga ginawa, kundi ayon sa biyaya ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, lumago tayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Dahil pag kilala mo ang Panginoon, lalago ka sa biyaya ng Diyos. Amen ba? Pag kilala mo ang Panginoon, mentras lumalalim ka sa pagkakakilala kay Kristo, lalago ka sa biyaya ng Diyos. Hindi ka lumalago sa kautusan. Performance. Ang lahat ay biyaya lang ng Diyos. It's all by grace. Alam niyo, lahat ng ating kaligtasan, grace ng Panginoon. Justifying grace. Yung tayo ay ginawang pinawalang sala. Grace ng Panginoon yun. Yung tayo ay sinasanctified, sanctifying grace. Yung tayo pinababanal ng Panginoon, grace lang ninyo, ni Lord yun. Yung i-glorify tayo ng Panginoon pagdating niya sa rapture, grace din ni Lord yun. Hindi dahil sa ating mga gawa. Kaya all of Christian life, it is all by grace. Sabi nga ni Pastor kanina, gustong-gusto ko yung sinabi ni Pastor, pagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos. Ang buhay Kristiyano, hindi sa performance, kundi pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo nagtatagumpay sa buhay dahil nagtitiwala tayo sa biyaya ng Diyos para tulungan tayo. Kaya nga, mentras lumalalim tayo sa pagkakilala sa Panginoon, lumalalim din tayo sa biyaya ng Diyos. Nawawala na sa atin yung mga performance basis. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, nakagawa ng mabuti, dahil din sa biyaya ng Diyos ang tumutulong sa atin. Di ba? Amen? Di ba tayo nagpapasalamat doon? Amen.
Susunod, Hudyo man o Hintil. Ibig sabihin ang Diyos may pinanukala, may nilayon para sa Hudyo man o Hintil. Alam nyo sa Diyos, halimbawa sa Diyos, wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Sabi nga, isang tao na lang. Kapag tinanggap si Kristo, nagtiwala kay Kristo, wala nang Hudyo o Hintil. No? Wala na dividing line, wala na-abolish na. Sabi sa Efeso 2. Sabi dito, sa John chapter 10 verse 16, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan dinamang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, at ako'y nabilanggo at ninyo akong pinaroonan. Ibig sabihin, yung sinasabi ng Panginoon dito na may ibang, sabi niya, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila yung mga hentil. Ang sinasabi ng Panginoon ng mga tupa, yung mga Hudyo. No, mga tumanggap sa Kanya, mga na-born again na Hudyo. Pero sabi ng Panginoon, meron din ako mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Tayo yung mga hentil. So, ibig sabihin, hentil at Hudyo, pinag-isa na. Kaya nga sa church, wala nang hentil, wala nang Hudyo. Isang tao na. It has become one man. The new creation man. Yung bago nilalang na tao. Sa John 17 verses 20 to 24, ito sinasabi dito ang pagkakaisa. Kaya mahalaga sa Diyos ang pagkakaisa. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nananagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Kaya nga sa Panginoon, wala nang distinction kay Hintil, kay Hudyo. Ibig sabihin, nagiging isa na lang. Di ba? Kaya nga, ibig sabihin, lahat tayo mga born again, isa lang tayo, magkakapatid tayo. Dahil isa lang ating Ama eh. At isa lang ating kapatid na panganay, si Kristo. Ating kapatid na panganay. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya katulad sa ibang church, kapag anak sila ng Diyos, kapatid natin. Hindi lang tayong Kristiyano. Kapatid din natin yung nasa ibang church. Basta't born again, ha? Ang pagkakaisa natin ay isang ating Ama. Isang ating Panginoon si Jesucristo. Maaaring nagkakaiba man tayo sa mga minor doctrines. Pero sa major doctrines, alam natin iisa lang tayo. Salvation by grace through faith. Amen? Malakias chapter 1 verse 11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa na nilulubugan niyon, magiging dakilang aking pangalan sa mga hintil
at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon na mahukbo. Alam niyo ang kaibahan ng hintil sa Hudyo. Ang mga Hudyo, para maligtas, kailangan sundin nila ang 10 utos sa mga kautusan. Pero dahil kay Apostol Pablo, ibinigay niya ang gospel of grace. Ibig sabihin, magtiwala lang tayo sa kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoon. Maliligtas tayo, sino mang tao. Yun ang kaibahan natin sa mga Hudyo. Tayong mga hintil, we are saved by grace through faith. Hindi katulad ng mga Hudyo, kailangan sundin nila maraming utos. 613 ang lahat ng utos ng Diyos, bukod sa 10 Commandments. Yung 10 Commandments, moral law. Meron silang ceremonial law, yung paghahandog sa templo. At meron silang civic law. Marami. 613, wala makakasunod nun. Pero, sa dispensasyon ni Apostol Pablo, isa na lang ang kondisyon ng Diyos para maligtas, lalo na tayong mga hintil. Ibig sabihin, dahil wala naman tayong kautusan Kaya nga, binigay ng Diyos kay Pablo, the gospel of grace. Ibig sabihin kaya tayo maliligtas dahil nagtiwala tayo sa Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Yun ang kaibahan natin sa mga Hudyo. No? Pero ang mga Hudyo, pag i-preach din ang gospel sa kanila, ibig sabihin, kapag si Kristo tinanggap nila bilang Mesaya, bilang Hari, maliligtas din ang mga Hudyo. Kaya kapatid natin sila. No? Iba nga lang ang kaligtasan sa kanila. They have to accept Jesus Christ as the Messiah. Si Jesus tanggapin nila bilang Hari. No? Pero sa atin, magtiwala tayo sa ginawa ni Kristo na siya'y namatay para dahil sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay maguli para tayo mapawalang sala. Maliligtas tayo. Yun ang kaligtasan natin mga hintil. Pero ibig sabihin, may mapahudyo, mapahintil, iisa na tayo sa mata ng Panginoon. We are the church of the living God. Tayo ang iglesia ng Diyos na buhay, na pinanahanan ng banal na Espiritu. Purihin ng Panginoon. Siguro itutuloy ko na lang ito sa susunod. Titigil muna tayo dito dahil haba na masyado. Marami kayong natutunan? Marami kayong natutunan, purihin ng Panginoon. So, palakpakan natin ng Diyos. Marami tayong natutunan.